Natanggal ako sa trabaho, hindi lang iisang beses, hindi lang dalawang beses. At alam mo ba, yun ang pinakamahalagang klase na hindi ko matututunan sa kahit na anong school. Ilang beses na ako na-terminate sa trabaho at naisip ko na i-share yung mga lesson na natutunan ko. Nakakahiya man, pero madami ako natutunan at baka may isa dyan na kailangan marinig itong mga lesson na natutunan ko, kaya i-share ko dito ang lahat. Number one is performance doesn't guarantee security. Okay, simulan natin sa pinakamasakit na katotohanan na kahit na gaano kaganda ang performance mo, kahit araw-araw mag-stay ka sa trabaho mo ng sobra-sobra, kahit napakadami mong initiative, kahit napakadami mong mga projects or let's say procedure and policy na nabuo para sa organization. Pagdating sa profit, yun ang mas mahalaga sa company. So walang bisa yan kung profit ang usapan sa organization. Lalo na kung ikaw ay safety officer, di ba? Alam naman natin na ang manpower ng safety ay nakadepende din sa dami ng mga workers, sa numero ng equipment. At pag naapektuhan yon, syempre, mababawasan tayo. Hindi dahil mahina yung performance mo, hindi dahil may ginawa ka masama, yun talaga yung katotohanan. Yun yung sistema. At same principle, kung malaki man yung sahod mo at nakahanap sila ng paraan para makatipid, meron naman tatanggap ng trabaho mo na mas mababa ang sahod, parehas na qualification, is gagawin at gagawin yan, especially from commercial side. Kaya nga sinabi nila, business is business. Kaya tanggapin mo yun na maaga para makagawa ka ng paraan. Number two, don't fall in love with the company. Fall in love with your profession. Nakahiyaman, pero nung first job ko, first company ko is na-terminate ako, and dumating yung point na naiyak talaga ako sa harapan ng supervisor ko kung nagkakita kami. And tinanong ko yung sarili ko, tinanong ko siya, bakit gano'n na nangyari? Sobrang sakit dahil napamahal sa company, napamahal sa mga tao, at yung trabaho. Kaya nung natanggal tayo is naiyak talaga tayo. Kaya pag nagkaroon ka ng company, huwag mo ibigay yung buong puso mo. Okay? Mahalin mo yung profession mo. Pero huwag mo ibigay yung puso mo sa organization. Kasi ang company, hindi siya magmamahal pabalik sa'yo. Dapat mo mahalin yung skills mo, yung profession mo, yung achievement mo, yung expertise mo. Yan yung mga dapat mong minamahal. Yun yung mga bagay na hindi maaagaw sa'yo. At kasama mo hanggang dulo. Yun ang totoong security. Gawin mo lang yung task mo para sa sarili mo, hindi lang para sa company, para lalo kang mag-grow at lumakas. Kung sakali man na umalis ka sa organization, is ibang tao ka na. Number 3, make yourself needed, not just available. Ito yung medyo controversial, pero pakinggan mo to. Kung alam mo yung 48 Power of Law of Robert Greene, yung law number 11, make people dependent on you, is kind of tricky. I'll give you an example. Let's say yung trabaho mo is kayang gawin ng kahit na sinong tao. Yung normal na trabaho, yung normal task, meaning they can just replace you anytime. Wala itong hambugan. So ito yung katotohanan. If your skills are replaceable, then they can replace you anytime. So ano ba yung kailangan natin gawin? I believe we need to improve our skills, develop some new skills, leadership, communications, trainings, expertise, mga certifications, mga qualifications. Yun yung mga bagay na pwedeng magbigay sa atin ng pagiging indispensable. Hindi agad-agad basta pwedeng tanggalin ng organization. And this law number 11, which yung sinabi ko nga na make people depend on you, is may dark side din siya ng konti, dahil pagka yung mindset mo is natakot ka na magturo kasi nga baka mapalitan ka, is nagiging naman tayong madamot. Natakot tayo na baka mamaya pag tinuruan natin yung colleague natin, katrabaho natin, is sila na yung maging kapalit natin, 'di ba? May logic siya.
pero hindi siya maganda. So, dapat alamin natin kung ano ba talaga yung way para maging indispensable tayo, hindi agad-agad basta mapalitan ng organization. Kagaya nga ng nabanggit natin, develop your skills, develop leadership, upgrade your certification, membership, qualification, napakadami. Let's continue sharing our experiences and knowledge sa mga kasamahan natin, but make yourself indispensable para patuloy ka mag-level up, and that is what I think more sustainable than pagiging madamot. Number 4, termination is not the end. That is just the beginning of discovering something about you or something about life. Nung last na na-terminate ako, nagkaroon ako ng chance na mag-stop for a couple of months. It was our decision. And one of the discovery that I found out personally, okay, hindi lang basta-basta narinig sa iba, is that there's no such things as balance. Walang perfect balance sa buhay. At hindi yung balance na sinasabi ko balance pagdating sa oras, relationship, trabaho, pera. Kasi ganito yon. Kung wala kang trabaho, madami kang oras, okay? But you don't have enough money to support your family or to sustain whatever hobbies or gusto mong bilhin. Minsan naman, may dadating na offer na maganda, but you have to sacrifice the time with your family. Mapapalayo ka, magandang offer, minsan may dadating na ganyan. Tapos nandun din naman yung bumubuo yung family mo, nandun yung oras mo, nag-aalaga ka ng bata, let's say, but you don't have time naman para sa career mo or sa sarili mo. Meron talagang isang bagay na kailangan mong i-sacrifice. But I don't mean like as a whole. It's not permanent. Could be temporary. Pero mahalaga, alamin mo talaga kung ano yung priorities mo. Kung ano yung hindi mo kayang i-sacrifice or hindi mo dapat i-sacrifice. Which para sa atin, tingin ko is yung family, yung relationship, yung ating health. So, yun yung mga bagay na hindi natin dapat basta-basta i-sacrifice over money. And that lesson helped me to have some principle in life. Helped me to reflect kasi wala tayong ginagawa. It gives us a lot of time to learn some new things. Natuto tayong mag-trading. Natuto tayong gumawa ng mga videos. Natuto tayong magkaroon ng new hobbies, new habit. Sometimes it's a new beginning of something that could really excites you on a daily basis. So pag na-terminate ka, na-stuck ka ng ilang buwan, baka magkaroon ka ng time para sa sarili mong mag-reflect kung ano ba talaga yung gusto mo pang gawin. Lesson number 5 is always prepare your next move before you needed it. So nung na-terminate ako is ito yung nawala sa isip ko na maghanap ng panibagong company. Naging kampante tayo na siguro ito na yung company natin hanggang tumagal. Hindi tayo nag-update ng ating CV, hindi na tayo nakikipag-network, wala na tayo masyadong connection. Since may trabaho nga tayo and we feel that it's gonna be our a long-term company dito sa abroad, nawala yung fire na lumabas sa comfort zone or maghanap ng panibagong organization na maaaring mag-level up ng iyong experience, ng iyong skills dahil sa regular na sahod, sa bonus, at kung ano pang meron tayo doon. So, dapat wag nating hayaan na mawalan tayo ng trabaho bago mag-network. May mga instances na ganon, nakikita din natin sa mga kabayan natin na kung kailan nawalan ng trabaho, saka nakikipag-network. So, have some backup plan. Kasi napakahirap din nung naghahanap ka ng trabaho dahil kailangan mo. O kahit mag-offer sila ng napakababa or mas mahabang oras na trabaho, wala kang choice kundi tanggapin dahil nga bigla-bigla ka na-terminate.
and wala kang ibang connection, yung mga katrabaho mo lang yung lagi mong kausap at nakakilala, wala masyadong network, so have some backup plan in case. And number 6, which is very important, is that build your emergency fund, especially kung ikaw ay OFW. This lesson is very important. Kahit ako, nawala yung sasakyan natin, binenta natin kasi nandito tayo sa ibang bansa. Pag nandito ka sa ibang bansa na terminate ka, they're gonna give you some days or weeks or months to find a job. And kung naka-leave out ka, kailangan mo magbayad ng rent. Okay? Kailangan mo magbayad ng rent dito. Hindi, especially kung OFW tayo, let's try to build funds. Sinasabi nila is 3 to 6 months, which is quite big. Dito sa Middle East, napakahirap. Kasi hindi ka naman basta-basta makakautang din sa mga pinsan mo, sa mga tito mo, or kamag-anak mo dito. Dahil meron din naman silang pangangailangan sa Pilipinas. Mga kaibigan mo, meron din naman silang sinusustentuhan sa Pilipinas. Pero isa yan sa mga malalapitan mo, yung mga kaibigan mo dito, sila yung magbibigay sa iyo ng tulong in case na kailangan mo. So, keep those relationship intact sa mga kaibigan mo and genuine. So, ayun yung lesson, yun yung pinaka-last na lesson na I'm trying to build emergency fund na pakahalaga. Dito sa ibang bansa, mabilis ang tanggalan. Dahil sa sitwasyon ngayon, na sa profession din natin, napakadaming safety. So, ayan yung mga natutunan natin. Kaya kung nasa sitwasyon ka na na-terminate ka or feeling mo na tatanggalin ka na, sana nakatulong tong video na to para sa'yo. Huwag mo lang hayaan yung trabaho yung maging kabuuan ng buhay mo. After ng trabaho, gawin mo yung gusto mo. Hindi laging bukas ang telepono mo para sa trabaho 24/7. Maraming salamat. Sana may natutunan ka, at kung interesado ka pa sa mga ibang video, panoorin mo lang at mag-subscribe ka sa ating YouTube channel. At share mo ang video na to sa taong kakilala mo na kailangan marinig ito.